Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, we'll live for you. We'll live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my
Mga minamahal, ang sabi po sa atin pong topic, to build one another, we need a balanced Christian life. Ano po ang ibig sabihin? Dalawang bagay para madali po nating matandaan. Una, we really need to devote ourselves to the Word. Ito pong mga panahon na ito ay inilaan sa atin ng ating Panginoon para tayo, sa ating pong mga sarili, ay magkaroon talaga ng personal quiet time and devotion. Kaya mga minamahal na mga kapatid, pahalagahan po natin araw-araw yung salita ng ating pong Panginoon. Dahil ito po ay para sa ikalalago ng ating pong pananampalataya. Pangalawa, let us give ourselves to the fellowship of the believers. Ayon po sa isang kasabihan, no man is an island. Ang dagdag pa ng isang mangangaral, a stone cannot make a building. Ano po ang ibig sabihin nito? Tayo po mga minamahal ay miyembro ng isang pamilya ng Diyos. Hindi po tayo kukonti at lalo't hindi po tayo iisa. Tayo po ay maraming mga mananampalataya na nangangailangan sa isa't isa. Kaya mga minamahal na mga kapatid, let us look for ways to encourage others and build each other. Alam ko po na mahirap po itong gawin sa panahong ito ng pandemic. Pero alam ko rin naman na ang Diyos ay hindi nawawalan ng mga resources kung paano po natin ito gagawin. Let us just look for ways to encourage other believers and to help them. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, sa ating pong pananalangin ngayon, let us commit ourselves sa Kanya pong mga salita at sa pagpapalakas sa isa't isa bilang tayo po ay magkakapatid. Kung kayo naman po ay meron din pong mga kahilingan sa panalangin at meron pong mga pagpapasalamat, dalhin din po natin ito sa harapan ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa mga napakahalagang mga bagay na inyo pong itinuturo sa bawat isa. Dakilang Panginoon, tulungan niyo po kami na ilaan talaga ang amin pong mga sarili sa inyo pong mga salita. Bulay-bulayin po ito araw-araw. Makinig sa mga online messages, patuloy na sumubaybay sa mga online meditations, dahil ito po ay sa patuloy na ikalalago ng amin pong pananampalataya at ng amin pong relationship sa inyo. Kaya hindi naman, tulungan niyo po kami na sa gitnang ito ng pandemya na amin pong nararanasan, ay maghanap po kami ng mga pamamaraan para maka-encourage din sa iba, makapagturo at makapagpalakas sa iba bilang kami po ay magkakapatid. Panginoon, gayon din, marami pong mga kahilingan ang inyong pong mga anak na nasa kanila pong mga sarili-sariling tahanan sa mga sumandaling ito. Alam mo po, Panginoon, ang lahat ng kanila pong mga pangangailangan. Mula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalaking pangangailangan ay batid po ng inyong pong isipan. Gayon din po, dalangin ko ang inyong pong patuloy na pagpapala sa bawat isang mga anak mo na nagbabalik ng kanila pong mga pagpapasalamat dahil sa mga kaarawan ng buhay, dahil sa mga dagdag na mga taon sa anibersaryo ng pag-iisang dibdib, o sa pagtatagumpay sa anumang karamdaman, sa pagtatagumpay sa mga pagsubok, lahat ng ito, Panginoon, ay dinadala po namin sa inyong pong harapan. At kami ay humihingi ng pagbabasbas mula sa inyo. Kaya sa pagtataas ng kamay ng inyong abang likod, mangyaring ipahintulot po ninyo na maipahayag sa bawat isa sa amin at maipagkaloob ang inyong pong napakahalagang pagbabasbas. Mga minamahal, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanpaman. Amen. Muli, isa pong mabiyaya at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal na mga magulang, mga kapatid. Patuloy po nating pasalamatan ang ating Diyos
sa kanyang katapatan at kadakilaan sa ating mga buhay. Ganon din po sa kalakasan na meron po tayo. Bagamat nasa gitna pa rin po tayo ng malaking crisis dulot ng COVID-19, andyan naman ang mas malaking Diyos na kailanman ay hindi tayo pinabayaan, kailanman ay hindi tayo iniwan. Higit sa lahat, pasalamatan natin siya. Kahit na po tayo ay nasa ating mga tahanan, meron po tayong kalayaan na siya ay sambahin, na siya ay purihin. Baka po sa mga susunod na linggo, sa biyaya ng Diyos ay makita-kita na ang marami sa atin sa church, maliban sa mga senior citizen at mga minors. Kailangan pa din po natin na sumunod sa itinatakda ng ating pamahalaan na health protocols para po sa kabutihan at kaligtasan ng bawat isa. Sa oras pong ito ay tatalakayin natin ang paksang may kaugnayan sa balansing pamumuhay ng isang mananampalataya, ganon din po ng isang iglesia. Balance. To build one another, you need a balanced life. At nais ko pong basahin sa inyo ang ating paksang talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa sa kanyang kabanatang 2 sa verse 41 to 47. Ang babasahin ko lang po ay yung unang 2 talata. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sidami ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang 3,000 tao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at pananalangin. Kung ating pong babasahin at pag-aaralan ang Acts chapter 2, lalo higit ang mga naunang mga talata, ay makikita natin ang pagkakatatag ng New Testament Church o yung tinatawag na early church. Bunga ng mahimalang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng napakaraming tao. Grabe ang ginawa ng Holy Spirit. Amazing! In one setting, 3,000 souls were added. At ito po ay bunga ng pangangaral at panawagan ni Apostol Pedro sa verse 38 ng kanyang sabihin, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Ganun kadami ang tumugon, naniwala at nagpabautismo. Hindi niyo po ba naisip, mga kapatid, ako naisip ko, 3,000 new members ang tumanggap, ang nadagdag sa iglesia. Kung sa kasulukuyang panahon, o kung sa ating church kaya mangyari ang ganon, paano natin ipapalo up ang ganong kadaming tao? Gaano kadaming cell leaders? Gaano kadaming cell groups ang itatatag? Palagay ko po, hindi lang 3,000 yung mga tumanggap na yon. Kasi sa Bible, ang binibilang lang po kalimitan ay mga lalaki. So maaaring humudit kumulang po si doon ay 3,000 or more than 3,000 new members. Ang ating pong talata na binabanggit sa Acts chapter 2, verse 41 to 47, patungkol sa unang iglesia, ay naglalarawan ng katangian, tanda ng isang malusog at lumalagong iglesia. At ito rin po ang nais na ituro sa atin ng ating paksa ngayong araw na ito, to build one another, live a balanced life, na kung saan ayon po doon sa mga reference o referensya na aking binasa, tumutukoy ito sa quality, sa character, mark of a healthy and growing church. Una, ano po ang ating makikita? Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang 3,000 taon ng araw na iyon. Andoon yung obedience, nakita po natin agad. No? Agad sumunod ang mga early Christians sa sakramento ng bautismo. Hindi po nila ikinahiya, hindi nila itinago ang pagiging Kristiyano. Ikalawa, the church is ready to receive new believers.
Tingnan po natin ang ating DUC vision. Through the grace of God, by 2030, the DUC shall have 1,000 worshipers, 750 active members, and 100 committed leaders. At hindi lamang po yun, kasama sa battle cry natin ang pagiging God's caring church, iglesia ng Diyos na nagmamalasakit sa kapwa. Hindi po ba ninyo napapansin noong bago mag-lockdown, pag meron tayong mga bisita, kinakausap sila ng mga elders and deacons doon sa visitors lounge. At ang instruction ni pastor, i-text agad ang mga bisita and within 24 hours ay mapuntahan. Napakahalaga po nito mga kapatid. Katulad ng ginagawa ng unang iglesia. At hindi lang po ito gawain ng pastoral staff. Hindi lang po ito gawain ng mga leaders ng iglesia. Ito po ay gawain ng bawat isa sa atin bilang bahagi ng iglesia ng Diyos. Naalala ko po noong huling buwan ng 2019, bago mag-lockdown, parang 2 beses tayong nag-back to church Sunday, nag-evangelistic Sunday, doon sa mga na-invite na prayer of faith. At kung hindi po ako nagkakamali, ay merong na-follow-up. Kaya lang inabot ng lockdown. Kaya mahalaga siguro na ma-enhance pa natin ang ministeryong ito bilang bahagi ng ating paglilingkod. Being a God's caring church, ready to accept and cares for new believers. Kasama na po yung mga nagiging bisita natin. Ikalawa na makikita po natin sa mga talata ng ating binasa, sa verse 32, na natili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at pananalangin. Andun po ang kanilang devotion to Christian duties and yung mga gawain spiritual practices. Gusto ko pong bigyan ng pansin ang word na devotion. Pag sinabing devotion, may kaugnayan po ito sa faithfulness, loyalty, steadfast, or constant, tapat, at hindi nagbabago, hindi nagmamali. Tatlong bagay po ang gusto kong makita natin sa verse 42. Una, they devote themselves to the apostles' teaching. Dahil mga bagong Kristiyano, ako po ay naniniwala na isa sa mahalagang itinuro ng mga apostol sa unang mananampalataya ay yung statement of faith, yung Trinity, na kung saan nire-recite natin pagka tayo ay merong mga ginaganap yung Communion Sunday. God in 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit as one God. Baka po may pagdududa pa po tayo diyan. Baka meron pa po sa atin na 2 lang sa 3 persona ang kinikilala nating Diyos. Marahil ay tinuro din sa kanila ang gospel. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, at si Kristo ay muling magbabalik sa takdang panahon. At marahil itinuro din sa kanila ng mga alagad yung tithings, yung pagbibigay ng ikapu, offering, giving. Palagay ko itinuro po yan ng mga alagad sa mga bagong mananampalataya noong kanilang kapanahunan. At hanggang ngayon, itinuturo pa din po yan sa atin. Ang mga bagong mananampalataya ay tinuturuan ng mga alagad noong panahong yon. Subalit naniniwala po ako na teaching and learning is a continuous process upang tayo ay lumakas, lumago, at maging matatag ang ating pananampalataya. Alam po ninyo mga kapatid, saludo po talaga ako sa mga teacher ngayon. Sa mga school administrators, bugbog sila sa paghanda para sa online learning, blended learning. Gulong-gulo ang buhay nila ngayon. Ang dami nilang online seminar para sa opening ng klase sa August. At hindi lang po yun. Alam po ninyo minsan,
Nakausap ko po yung pinsan ko doon sa Malabag, nagtuturo po siya sa high school. Binati ko po siya kasi nag-graduate po siya ng doctorate degree. At sabi ko sa kanya, magiging principal ka na. Sabi ko sa kanya, ilan na ba kayong doctorate dito? Sabi niya sa akin, ako Kuya Angel, halos lahat kami ay nag-doctorate na. At meron pang 2 ang masteral, meron 2 ang doctorate. Dapat to, ganun din po ang mga mananampalataya. Nangangailangan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos upang lumalim sa pagkakilala sa Kanya para sa ikatitibay ng Body of Christ. Hindi lang po natin alam. Si Pastor po ay napakalimit po siyang umaattend ng webinar, iba't ibang mga online seminars. At alam ko po, upang siya ay patuloy na maging kagamit-gamit pa sa ministry pinagkatiwala sa Kanya. Ikalawa, the early church is devoted and in fellowship and breaking of the bread. Hindi lamang sila nanatili sa turo ng mga apostol. Nanatili rin sila sa pagsasama-sama o fellowship at sa pagpipira-piraso ng tinapay. Bakit po ba mahalaga ang pagsasama-sama o fellowship? Sabi po sa Hebrews 10:25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng bawat isa. Building one another is encouraging and strengthening one another. They are building one another in fellowship. Hindi po ibig sabihin na dahilan sa nag-lockdown, wala na tayong fellowship. Meron pa din po. Make use of the social media wisely. Nakakapag-cell group po ang marami sa atin online. Kailangan po natin ang isa't isa upang tayo ay maging malakas at matatag. Sa ganon, ang iglesia na kung saan tayo ay bahagi, ay lalakas din naman. Ang isa pa na napakahalaga na gusto kong makita natin sa mga talatang ito, ay yung sama-samang pagpipira-piraso ng tinapay araw-araw. They are building one another, not only in teaching, not only in fellowship, but in breaking of the bread. Nagbasa po ako ng iba't ibang mga sulat ng ibang mga Bible scholars at theologians patungkol dito. Kasi gusto kong malaman kung yung breaking of the bread na tinutukoy dito ay yung Last Supper o ordinaryong mga pagkain na nasa hapag nila. Pero mas marami po ang nagsabi na ito ay tumutukoy sa Last Supper. Siguro po ay natatanda natin ang sinasabi ng pastor pag Communion Sunday, quoted from the Bible. Ano po ang sinasabi? Ang Panginoon ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Sa tuwing kakain kayo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Matapos ang hapunan ay hinawakan ng saro at sinabi, ito ang bagong tipan ng aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo ito, do this in remembrance of me. Sa araw-araw na nagtitipon ng unang mananampalataya, hindi nila nakakalimutan na alalahanin ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, na si Kristo ay namatay para sa kanila, para sa kanilang katubusan, para sa kanilang kaligtasan. Bilang mga anak ng Diyos, dapat lamang na alalahanin ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay araw-araw. Sabi ng mga ngaral, 12:1 and following, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago humina ang iyong katawan, bago mabungi ang iyong ngipin, bago humina ang iyong katawan, and so forth. Binigyan ko po ito ng summary ng ganito. Alalahanin mo ang Diyos, magmula nang ikaw ay pinaglihi at isilang, alalahanin mo ang Diyos hanggang sa iyong kamatayan. Ikatlo, yung susunod, the early church
is devoted to prayer. Iniaalin tulad ang iglesia sa isang katawan na kung saan si Kristo ang ulo at tayo ang mga bahagi. Iniingatan natin ang ating sariling katawan. At ang sabi nila, importante yung pagkain na may fiber, gaya ng fruits and vegetables, kasi nagwawalis yan ng mga cholesterol in order for us to be healthy. Paano po ba tayo nagpapalinis sa Diyos? Through prayer. So, ganun po kahalaga ang pananalangin. Ang nais ng Diyos ay makalapit tayo sa Kanya. May handog ang ating sarili na banal at kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kaya nga po meron tayong prayer and fasting. 5 a.m. ng Saturday hanggang 5 a.m. ng Sunday para po maging karapat-dapat po tayo sa pagharap sa ating Diyos in worship. Verse 43. Dahil sa maraming himalang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa kanila, sa bawat isa, ang kanilang mga ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan, ipinamamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Makikita po natin sa mga talatang ito kung paanong binago ng Diyos ang buhay ng unang mananampalataya inwardly. Ano po ang sabi? Nagkaroon sila ng takot at pitagan sa isa't isa. Isipin na lamang po natin, 3,000 bagong kaluluwa. Ang mga tao niyan, mga kapatid, ay galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang lahi, iba't ibang lipi, maaaring iba-ibang kulay ng balat, iba-ibang suot na damit, iba-ibang kulture ang kinalakhan. Maaaring iba-ibang antas ng buhay. May mahirap at mayaman. Pero dahilan sa kapangyarihan ng Diyos, ng banal na Espiritu na bumago sa kanila, andoon ang respeto, andoon ang pagagalangan sa isa't isa. Ibig sabihin, andoon ang pagpapakababa. Now they have things in common, sabi doon sa verse. Naging pantay-pantay sila sa harapan ng Diyos at wala silang itinatangi. Ganun po ba tayo bilang mga mananampalataya? Ganun po ba ang DUC? Hindi lang po yun. Natuto pa silang magbigay. Nari nila na kung anong mayroon sila, ito ay para sa lahat. Natuto sila na mag-share ng blessings. Binenta pa nga nila yung mga ari-arian nila, no? Sabi doon, kung ano meron sila, ay binenta nila para sa ibigay sa mga nangangailangan. Larawan, isang tanda, quality of a healthy and growing church. Ika-apat, the early church is devoted to witnessing. Ano po ang sabi ng verse 47? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Dahil lang sa magandang ginagawa ng mga alagad, kinalugdan sila ng lahat ng tao. Maging yung ginagawa ng unang mga mananampalataya. Kung kaya idinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ako po ay naniniwala na bunga ito ng magandang patutuo ng unang iglesia ng mga unang mananampalataya. Nakita sa kanila kung paano ay pinamumuhay ang kanilang mga naririnig. At marahil, nakita din sa kanila ang magandang kaugnayan sa isa't isa bilang magkakapatid. Yung fellowship na meron sila, kung paano sila nagdadalahan ng mga pasanin. Nakita sa kanila ang isang buhay na binago ng Diyos at higit sa lahat, nakita sa kanila kung paano sila nagpupuri, sumasamba at nananalangin sa Diyos. Ito yung sinasabi na action speaks louder and powerful than words.
Yun po ang dapat na nakikita. Yun po ang dapat na larawan ng isang malusog, isang lumalagong iglesia. Noon po ako ay nasa service pa, nag-tour po kami sa South Korea kasi dati po akong officer ng Christian officers in the police service. At nakapag-attend po kami sa isang church doon sa Incheon, sa South Korea. 70,000 ang members. 7 services every Sunday. So, 10,000 members bawat worship service. Nakakagulat, ano? At alam niyo po, naramdaman namin kung paano kami tinanggap. Inihatid kami ng usher sa aming mga upuan. May ibinigay na food, parang may souvenir pa. Bawat upuan may headphone. Ang speaker, Korean. Ano? Tapos sabi sa amin ng usher, sinesenyasan kami, isuot niyong headphone. Sabi namin sa loob-loob namin, paano kaya namin maintindihan yung message? Korean. Pero nagulat po kami habang nagsasalita yung speaker. Tagalog yung naririnig namin sa headphone. Interpreted agad. Nakikita, nararamdaman nila ang pangangailangan ng mga kapatid na dumarating sa kanila. Alam niyo po, nung lumabas kami, medyo matagal kasi kasabay namin lumalabas yung almost 10,000 members at doon sa isang daanan, malaking daan sa kabila, pumapasok naman ang next 10,000 members para sa next worship. Parang agos ng tubig. Hindi po kami nag-stay sa hotel nung kami po ay nandoon. Doon po kami natulog ng ilang gabi sa bahay ng member ng Korean. Tig-dalawa ko kami. Lahat po libre. Very accommodating. Talo pa ang Pilipino sa pagiging hospitable. Siguro kasi Christian sila. At alam po ninyo mga kapatid, nung gabi na nakita namin, nung gabi, yung mga matataas na building, merong mga cross na may mga ilaw na pula. At ang akala namin ay, sabi ko, ang daming Catholic churches pala dito. Pero yung tanong namin, Christian churches po yan. Ang dami, tabi-tabi. Larawan ng isang iglesia na malusog. Lumalago, nagpapatuloy. Larawan ng isang iglesyang nagkakaisa. Larawan ng isang iglesyang may napakagandang patutuo doon sa napakalaking lugar na kanyang kinalalagyan. So makikita po natin kung paano sa himala at biyaya ng Diyos ay natatag ang unang iglesia, ang Christian Church, early Christian Church. Pero napakahalaga mga kapatid, we must be a member of the body of Christ. We must be a citizens of heaven, I should say. Pag tinanong ko po kayo ng ganito, are you a member of the UC family? Siyempre, yes. Baka sabihin nyo pa sa akin, magkakasama nga tayo sa GC eh. Magkakasama nga tayo sa group chat eh. Ang isa ko pa kong tanong, are you a member of God's family? Why? And how? And who will testify in your behalf that you are a member of the family of God? Alam po ninyo mga kapatid, ang ating pastor at sino mang member ng pastoral staff ay pwedeng magbigay ng certification sa bawat isa sa inyo, sa bawat isa sa atin, that we are a DUC member. You can be a church member, yes. Nakatala ang iyong pangalan sa list ng church members. Kasama ka sa census. Kasama ang iyong pangalan, andon sa database. Pag-click ng church secretary sa computer, andon agad ang pangalan mo. But that is not a guarantee that you are a member of God's family. That is not a guarantee that you belong to the body of Christ, that you are citizens of heaven. Only the book of life will serve as a record that you are a member of God's family. Sabi po ng pahayag, chapter 20, verse 11 to 15,
Pagkatapos ito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ang kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagat sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sa verse 21, sa chapter 21, verse 27 ng pahayag, ganito pa rin po ang sinasabi, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito ay ang mga gumagawa ng masama at ang sinungaling. Ang mga tao lamang ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. Baka sabihin ng iba, wala pang halaga sa akin ang pagiging member ng choir. Wala pang halaga yung pagiging member ko ng choir. Wala pang halaga yung pagiging member ng praise and worship. Ang dami akong cell group. Active ako sa Don Watts. Sa worship service online. Prayer meeting online. Officers ako ng organization. Ang dami nun na. Hindi pa ba sapat yan na katunayan na kabilang ako sa sambayan ng Diyos? Hindi po. Pero ako po ay naniniwala. Ano po ang sabi ng verse? Binuksan ng isang aklat at ang iba pang mga aklat na kung saan nakatala ang mga buting bagay na ating ginawa. Ako po ay naniniwala na maging ang banal na Espiritu ay magpapatunay na tayo ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. The Holy Spirit will bear witness in our behalf. Yun po ang sabi ng Romans 8:16. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga po yung paanyaya lagi ng ating pastor, no? Ng mga nagsasalita. Tiyakin ang kaugnayan sa Panginoon. Tiyakin ang kaligtasan na meron tayo. Sinasabi nila, ngayon na. Ngayon na. Huwag nang ipagpabukas pa. Sino ang magse-certify? Sino ang magte-testify that we belong to the family of God, that we are citizens of heaven? Sino po ang nag-iingat ng aklat ng buhay? Sabi sa talata, ang Kordero. So it is not between you and pastor. It is not between you and the church. It is between you and Jesus Christ. Lagi nating naririnig na tanggapin ng Panginoon bilang Lord and Savior. O maaaring iba nagsasabi, natanggap ko na ang Panginoon bilang Lord and Savior, bakit laging inuulit pa? Paano ho ang inyong katabi kung hindi pa? Tandaan po natin, ang isang kaluluwa ay mahalaga sa harapan ng ating Diyos. Ano po ang kaugnayan nito sa mga talata, sa mga paliwanag, sa pag-aaral na ating tinalakay ngayong araw nito? Kung hindi po tayo kabilang sa sambahayan ng Diyos, kung hindi po tayo kabilang sa family of God, wala pong silbi ang ating mga ginagawa. Ang mga talata na ating pinag-aralan ay nagpapakita ng mga katangian, qualities, mark of a healthy and growing church. As member of the family of God, let us compel ourselves to receive new member, devote to the teaching of the Word of God, to fellowship, witnessing, higit sa lahat, in worship and prayer. Nawa nga po mga kapatid, ay tunay na maging kabahagi po tayo sa pagpapatatag, sa pagpapalakas
ng Iglesia ng Diyos. Purihin po ang ating Diyos sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli ng marami sa iyo, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. At nawa po, Panginoon, ikaw po ang magdagdag ng mensahe ng katuruan sa nahayag po sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa mga nakabahagi po namin sa mga tahanan. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan po ni Jesus. Amen. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed, I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful for all that I have. I am so blessed, I am so blessed, I am so grateful, I am so blessed.